O hindi nangyari yung gusto ni Banat Bay na interview ni Isko. Correct. Napahiya talaga. Now ikaw, kung ikaw Duterte, diehard supporters, may ipagmamalaki mo ba yung interview na yon? Ha? Si Sara Duterte nga, diputak si Sara Duterte nga, oh, nasira nga sa interview ni Dada. No? Sa interview ni Dada, sa interview ni Banat Bay, nasira si Sara Duterte dyan. Oh? So, ibig sabihin, klaro lang ginapangwartahan ng mga Duterte. Sa laki ng Dada, matagal na niya hindi nakikita ang buto niya, sabi ni Nixon Mendoza. O mga DDS ay lahat ay bayaran, pera ang mahalaga sa kanila. Wala silang pakialam sa bansang Pilipinas. Itatrap pa nga si Isko sa tanong ni Banat Bay. Ang tanong ni Banat Bay, gusto mo ba maging president si Sara? Hindi sinagot ni Isko. Nilagay nila sa alanganing sitwasyon si Isko. Correct! Ganun yun. Kung ako pang interview nila, di puta, yat-yatin ko. Yaw-yawon ko sa sarili. Alam mo, nakakahiya kung palayasin nila ang kanilang interviewer. Pasalamat sila, si Isko Moreno, professional. Pasalamat sila, ay problema lang, hindi kami nag-meet ni Mayor Isko Moreno, di puga. Nahuli. Alam mo, sa totoo lang, gustong-gusto kong pumunta kay Mayor Isko Moreno mo. Sige lang, kay darating ang panahon, pagbalik ko ng Metro Manila, bisitahin ko si Mayor Isko Moreno. Si Mayor Isko Moreno, ginrat-rat ko man na nung panahon ng eleksyon, nung kinalaban niya si PBBM, pero tapos na ang 2022 election. Ito ngayon ay panahon na ng pamumuno ng bagong Pilipinas. Itong mga Duterte diyan supporters, mga sapat, mga mapagtanim talaga ng sama. Hulog pa nila sa trap sa kumunoy ng kayan si Mayor Isko. O ngayon, anong nangyari? Dapat talaga, mga ganyang klaseng mga matatalino ng mga tao, yung may mga pangalan, dapat ang ganda, dapat ang inyong itatanong. Hindi ko lang alam kung makaya ko magtanong, kasi ako talaga, gusto ko talaga yung mga ganyang klaseng, yung mga bright ba? Dapat oportunidad na talaga. Halimbawa ako, no? Ako halimbawa, ordinaryong vlogger ako. Dapat, ang itatanong mo hindi politics. Dapat makita mo, ipalabas mo sa tao kung ano bang bisyon ng tao na yan. Because Mayor Isko Moreno can be an option of the Filipino people to become the next president or the next leader of our country. Am I right? Whether you are Iskonyan or not Iskonyan, but Mayor Isko Moreno is one of the option to become the next leader, whether senador, whether vice president. Promising niya ang political career ni Isko. Tapos gaguhin lang ng interviewer, hindi pwede yun. Dapat, kung kayo nabigyan ng pagkakataon, may mga access kayo, dapat hindi more on politics, di puta maggawa ka mo ng question nga, o ikaw, bla 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 bla. Alam mo na si Mayor Isko tumutulong sa national government. Papiliin mo tungtol doon sa tinatawag na pagiging pangulo ni Sara Duterte. Gaminango talatong mga hosang isiminay. Di puta sa bagay, hindi naman kayo media eh. Kung ibang tao yun, baka nag-walk out pa yun sa interview. Ako hindi ako mag-walk out, rat-ratin ko. What you are trying to say? Ha? Bakit kina-insist mo talaga na kurap ang presidente? Anong gusto mo sabihin ko dito na kurap ang presidente kahit alam ko na hindi kurap? Kung ako talagang interviewin, di puga. Ako gani noon, gin-interview gani ako ng media. Di ba? Ginbalibag ko na gani ang sagot ng Central Bank. Tingnan mo, hindi gani, alam mo, professional and in a good manner. Di ba? Ang problema, Santissima Trinidad, dapat sa ganyang bagay, hindi mo pwede nga papiliin mo yung ano mo. Alam mo nga palagi nagasama ang local government at national. Local government of Metro Manila, of Manila, and the national government. Ang ganda ng relationship. Tanungin mo ya kung tungkol sa pagiging presidente ni Sara Duterte. Kung di ka ba naman abnormal? Kung ako yon, naku, Diyos ko. Ano ba talagang gusto mo? Kasi paulit-ulit ka lang talaga. Ano gusto mo? Sabihin ko dito sa programa mo na kurap ang presidente? Mapahuya talaga sa akin na nag-interview. Sa totoo lang. No? Dapat hindi mga ganon. Dapat isulisit mo kung ano ang maaaring gawin, no, ni Isko para hindi masyado mahirap ang maramdaman ng mga taga Manila, mga Manilenyo sa krisis na nangyayari ngayon. Correct? Dapat tingnan mo kung anong programa niya sa kanyang lokalidad. Hindi nga i-focus nyo, you wanted to destroy the relationship of President Bongbong Marcos and Mayor Isko Moreno by simply choosing the line,
of supporting Sara Duterte. No klase man na. The question is why interview Isko now? Dahil ba maganda ang pagtutungan nila ni PBB? Exactly! Because they wanted to destroy the very relationship of the President and Mayor Isko Moreno. Kaya itong dalawang ito, si Isko at saka si PBBM, wala to nag-aisip na kung ano yung politika, even though politiko sila. Pero ang kanilang iniisip, ang kapakanan ng taong bayan. Kay PBBM, kapakanan ng sambayanang Pilipino. Kay Isko, kapakanan ng mga taga-Manila. Correct? Sabihin pa ni Banat Bay, may nagtanong daw ng bumalimbing daw. Isipin mo, tanungin mo yung balimbing, hindi pwede yon. Mali yung perspective ng balimbing. Si Mayor Isko, paano magbalimbing yan? Oo nga, nangarap si Isko maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kahit sino naman pwede naman. Si Sara Duterte gani, mango gani, gusto gani maging Pangulo, di ba? Oh. Tapos si Sara nga, walang balak maging Vice President. Nilaruan niya nga yung Pilipino. Tana mo, katamad-tamad ang alingangan niya. Now ngayon, pagdating dito kay Mayor Isko Moreno, kinalaban niya si PBBM. Sapagkat sa tingin niya, mananalo siya. Hindi niya man kalabanin kung wala siyang tinatawag na good intention sa Pilipinas. Tama man? Kung nagkaroon man ng sagutan at hindi man maganda, si PBBM hindi man sinagot si Isko Moreno ng pabalang during that time na inakusahan ni Isko si PBBM. Lumipas na yun. Ganun talaga nangyayari dyan. Magkapatid nga magkapatid. Tatay at tatay. Anak sa anak naglalaban sa isang posisyon lang. How much more pa kaya si PBBM at saka si Isko na hindi sila magkakapatid? Kung si PBBM may plano sa Pilipinas, si Isko may plano man sa Pilipinas, nagkataon na natalo si Isko. Alam naman niya gusto ninyo magtanim ng sama ng loob si Isko Moreno na pag nakita niya si PBBM, isumpa niya dahil talo siya ni PBBM. Anong tingin niyo? Ganon ang gusto ninyo? Problema to sa mga DDS, di puta, mga mango gid. Yan ang problema sa inyo. Gaguhon nyo pa si Isko. Kaya alam mo kung kaibigan ko lang si Isko, i-congratulate ko siya sa harapan ng kamera. Napaka-professional ng mama magsagot. So tingnan mo ha, anong reason? Ha? Anong reason na tanungin nyo na si Mayor Isko Moreno na ano masasabi mo na mastermind si PBBM ng corruption? Kagago. Pag-aralan nyo. Ha? May mga scriptwriter kayo dyan. Alamin nyo, mag-research kayo kahit kilala nyo na si Mayor Isko Moreno. Mag-research kayo kaya ng trabaho ng mga staff. May mga production staff kayo dyan. Hindi katulad sa amin ng mga vlogger. Ako, wala akong production staff. Pero magkataon na ma-interview ko siguro si Mayor Isko Moreno, baka masaya kami kay no hold bars eh. Prangka siya. Siyempre, si Mayor Isko, prangka man, may wisdom kasi ang mga pinagsasabi ni Isko. Diba? Problema sa inyo, paawayin nyo pa talaga si Mayor Isko Moreno. Di puta, sa tanan nga politiko sa Pilipinas, si Marcos lang ang hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kalaban.